So ayun guys, good morning. So bagong video naman tayo, no? Kung paano kumuha ng gyro error on board. So meron tayong program na ginagamit dito sa barko. Actually nagawan ko na ng video yon, pakitingnan nyo na lang. Meron tayong ginagamit na program about sa pagkuha ng gyro error o compass error, no? So pero sa ngayon, ibahin natin, nandito tayo actual on board kung paano natin kinukuha. Pero nakukuha na ako kanina, di-discuss ko na lang sa inyo saan nanggaling itong mga detalye na nilagay namin, no? By the way, ito nga pala yung compass error logbook namin dito sa barko. So papunta tayo ngayong sa South Africa, guys, kung mapapansin nyo, ayan. Then nung pagsipat ko doon ng bearing ng araw kanina, nilagay ko na agad yung ating petsa, yung UTC time, yung oras. So sa makakuha ng UTC time, pwede kang kumuha dito sa ating GPS, yan, naka UTC time yan. Then ang ating position, syempre sa GPS din, kung nung time na nagsipat ka ng araw, so nandito rin yung GPS position, kailangan mo rin ilagay, no? Tapos yung ating heading, so mayroon tayong heading na 232 at saka 241 na magnetic. So yung gyro 232, then ang ating standard or magnetic is 241, no? Tapos ang kukunin mo na lang yung iba doon na ito sa ating computer, papakita ko sa inyo mamaya. Yung object, yung sun, at saka yung variation, yan, yung variation, ito. So paano ko nakuha itong variation? So dito tayo sa ating ECDIS, which is a Furuno type na ECDIS. So kung makapapansin nyo itong symbol na to, yan, baka matanong sa inyo yan, itong symbol na to is yung magnetic variation, no? So sa Furuno type, i-right click mo lang yan, then pick report lang, yan, pick report, then punta ka sa ating magnetic variation. So kung sakop siya nitong orange na color, kung sakop yung barko mo doon, so ito yung magnetic variation ng area na yan, no? So isi-select mo lang yan. Yan, pag sinilik mo, punta ka sa value ng magnetic variation. So mapapansin nyo, meron kang value na negative 8 degrees or 8 degrees west. So pag negative west siya, no? Then meron din ditong nakalagay na annual change ng magnetic variation. So every year nagbabago ang ating variation dyan sa lugar na yan, no? Then meron din tayong reference year for magnetic variation, kaya dyan tayo nagsusolve kung anong taon siya nagsimulang magbago. So papakita natin ngayon yung value ng annual change, yan, yung yearly na pagbabago niya. So meron siyang 3 minutes east kasi wala siyang negative sign. So ibig sabihin magma-minus ka nito kasi magkaiba sila ng sign. So meron kang 3 minutes east na annual change, tapos ang reference year mo is 2020. So ngayon 2024 na, so meron na tayong 4 years na nagbago siya ng 3 minutes east. Yan. So i-multiply mo lang 4 times 3. So meron kang 12. Tapos para makuha ang ating decimal niyan, so ilagay mo lang 12 divided by 60. Yan. So meron kang decimal ngayon na 0.2 east na i-minus mo ngayon dito sa value ng ating magnetic variation. So ang ating magnetic variation is 8 degrees west minus 0.2. So meron kang 7.8 west, no? Meron kang 7.8 west na magnetic variation sa lugar na yan. So ito yon yung nilagay natin dito sa ating logbook, yan. Then papakita ko lang sa inyo muna yung value ng deviation natin para pag pumunta tayo dun sa ating program, dire-diretso tayo. So ito yung deviation table namin sa barko, yan. So dapat ang ating heading, yan, ang ating heading is tumugma kung ano yung deviation natin dito. So kung sobrang laki na ng error nito ng ating deviation, kailangan na natin i-inform si kapitan kung malaking diferensya, no? So yung heading natin is 232, yan. So nandito tayo sa 232, yan. Dapat meron siyang deviation na 1 degree west, yan, kung mapapansin nyo. Then ito na yung nilagay, ang sagot doon sa program kanina is 0.9 west, which is okay lang kasi malapit lang siya sa 1 degree, no? Then punta tayo doon sa ating program, papakita ko sa inyo paano natin i-solve yun.
So yun guys, ito yung sinasabi kong program na na-discuss ko na dati sa mga previous video ko. Kindly go through na lang no, kung gusto nyong mapanood yun. So ito yung petsa. Yan, ilalagay mo lang din dito yung petsa. Tapos yung UTC time. Lahat na ito, yung may yellow, tayo ang maglalagay niyan, no? Lahat ng may yellow na cell, tayo ang mag-i-input. Kaya ibig sabihin niyan, yung mga puti, automatic siya na yung nagka-calculate, no? Then ilalagay mo lang dito yung UTC time nung pagsipat mo ng body, kung anong oras. Ito rin yun, yung nilagay natin sa logbook, UTC time at saka yung position. Yan, the position ilalagay mo rito, latitude, longitude, yan. Sana klaro, no? Tapos ilalagay mo rin dito yung gyro at saka magnetic mo. Yan. Tapos lumabas yung result na ang true bearing ng araw nung time na nagkuha ko is 100.6, pero ang bearing na kinakuha ko is 100.3. So meron tayo ngayong error na 0.3 degrees, which is okay na siya, no? Kasi wag lang siyang umabot ng mga 1 degree, kasi pag umabot na siya ng mga 1 degree guys, kailangan mo na inform si kapitan. Kahit nga mga 0.8 or 0.9 na medyo mataas na yan, no? So ang sunod yung ating variation. So pag minus sign, pag 7.8 west, pag west guys, lalagyan nyo muna ng minus sign. Yan, 7.8 para maging west, kasi pag walang minus sign yon, east ang lalabas dyan. So lagyan mo muna ng minus sign. Then ang lumabas din na deviation natin kanina is ayan, 0.9 west, which is yun din ang nilagay ko at tumugma din doon sa ating deviation table. Kasi pag sobrang laki ng diferensya, kailangan din nating inform si kapitan regarding doon, no? So sana klaro, no? Meron na rin akong ginawang video nitong nakaraan, pinakita ko lang sa inyo na onboard, ganun din tayo kumuha, no? So medyo madali na lang ang pagkuha ng gyro error. Huwag na tayong masyadong ma-stress kasi meron na tayong mga program na ginagamit. So sana may nakuha kayong idea kahit papano. Yun lang ang tatandaan nyo lagi. Pag sobrang laki na ng gyro error nyo, at saka yung deviation table, malaki ng diferensya. Ang deviation nyo, malaki ng diferensya doon sa deviation table. So kailangan nyo nang inform si kapitan, no? So yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa laging nanonood sa atin. Pwede kayong mag-subscribe dyan, o kung meron pa kayong pwedeng mai-comment dyan, nagagawa natin ng video, pwede rin. Maraming salamat at see you sa ating sunod na video.